Uy! Part 5 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nang nagbago ang katawan ni Jinwoo kasabay ng pangmalakasang mga daily quest nito, na maging ang mga nurse sa hospital ay kanya-kanya ng baon ng peanut butter at araw-araw pinupulutan ang mga papandesal ng ating bida. Sa Smeriasep Penge kanin hello kuya kumusta ka, ika na nga ni ate nurse na di kinaya ang mga nakita, at sa isip-isip ay napapamura at pambihira raw at ang yummy papa na ni kuya. Dito na nga ibinilite nito kay Jinwoo na discharged na ang binata ngayong araw, at pumunta na lamang sa reception ng maasikaso ang mga paperworks ng binata. Abat di na nga rin pinalampas ni ate nurse ang pagkakataon at hiningi na nga ang contact number ni Jinwoo. Bagamat nagtataka ay ibinigay naman agad ng binata at inakala na baka kailangan para sa pag-send ng kanyang test results. Maging si Gina, ang kapatid ni Jinwoo, ay napansin na rin ang mga pagbabago sa ating bida, at pinagtaka na nga kung nagwo-workout daw ba itong binata, at tila tumangkad nga rin daw di tulad ng dati na bansat ito, sabay bye-bye na at papasok na nga ito sa eskwela. Maging si Jinwoo ay nahihiwagaan rin sa katawan niya ngayon, at marahil dahil daw sa mga stats niya at siya nang ang resulta. Nang tignan ang kanyang stats ay dito na nga niya napansin na may mga stats pa siyang di na i-allocate, at napaisip kung sa strength daw ba ulit niya ilalagay, na siyang nagpapalakas sa kanya ngunit kung di naman daw tatama ay wala ring kwenta, kaya napaisip na lagyan na rin ang kanyang agility nang mas bumilis siya. Sinama na nga rin niyang lagyan ang perception at tila may maitutulong din sa kanya. Ngunit pinagpaliban muna ang vitality at intellect since di naman daw siya gumagamit masyado ng magic. Kalaunan ay nagulat na nga ito sa tawag ng kanilang landlord na naniningil ng kanilang upa, since na-confine nga sa ospital itong ating bida. Dahil dito ay agad na ngang naghanap ng racket itong si Jinwoo, at since tila mas lumakas na nga raw siya ay mas madali na lamang siyang kikita ngayon. Napaisip na nga rin si Jinwoo na magpare-access ng kanyang rangkang at baka tumaas na nga raw ang kanyang rangkang, since mas malaki nga raw ang oportunidad ng isang hunter na makasama sa raid ng mga higher rank gates kapag high rankang hunter ka rin, kasabay na rin ang mas mataas na kikitain since mas mahirap nga ang mga ito. Ngunit sa kabila nito ay mas nang ibabaw ang pag-aalala ni Jinwoo na matuon ang pansin ng mga tao sa kanya, since sobrang rare nga ng isang second awakening, at baka mas maging komplikado pa ang mga bagay-bagay. Maging siya nga raw ay di pa rin maipaliwanag ang mga nangyayari sa kanya, kaya mas mabuting laylo raw muna siya sa ngayon. Kalaunan ay nakahanap naman na ng racket itong si Jinwoo, kung saan sinalubong na nga siya ng isang grupo na pinamumunuan ng nagpakilalang si Hwang Dongseok. Agad nakilala naman siya ng isa sa mga kasamahan nito, since kilala nga itong bida natin na pinakamahinang hunter sa buong sangkatauhan. Pagpasensyahan na nga raw ni Jinwoo ang mga papansin niyang tropa, ika na nga lang nitong si Hwang Dongseok, at huwag daw mag-alala itong binata kahit e-rank pa siya dahil kailangan lang naman nila mapunan ang kota na kailangan sa papasuking raid. Since C-rank dungeon ito ay kakailanganin nga raw nila ng at least 8 tao, kung saan kalahati ay dapat binubuo ng C-rank hunters. Wala raw ibang gagawin si Jinwoo kundi dalhin lamang ang kanilang mga kagamitan at pagkain. Wala nga lang daw siyang parte sa mga loot pero babayaran naman ng 2 milyong won. Teka, wala ba tayong healers? Pagtataka na nga ni Jinwoo, ayon naman kay Hwang Dongseok ay pahirapan ang paghahanap ng healers ngayon, tsaka di raw talaga sila nagsasama ng healers sa kanilang mga raids, na lubos nagbigay pangamba na nga dito kay Jinwoo. Matapos pirmahan ang kontrata nila kung saan wala nga raw pananagutan ng mga ito kung sakaling may mangyari sa kanila ay dito na nga siya binati ng isa pa sa mga makakasama nila, na nagpakilalang si Eugene Ho, isang D-rank hunter. Poker face na nga lang ang bida natin sa datingan nitong binata, na halatang anak mayaman daw at todo naka-armor pa, with matching pakandat pa kay Jinwoo at huwag daw mag-alala ang ating bida dahil nandirito naman daw siya sa grupo nila. Feeling close na nga si Kuya Rich Kid na kung ano-ano na ang kinkwento kay Jinwoo kahit di naman tinatanong, hanggang sa matigilan na nga sila sa bungad ng dungeon gate, at napatanong kay Hwang Dongseok kung talaga raw bang C-rank lamang ito dahil masyado raw malaki kumpara sa iba. Huwag nga raw silang mag-alala, ika naman ni Hwang Dongseok dahil dinouble check na ito ng Korean Hunters Association. Kalaunan ay pinasok na nga nila ang nasabing dungeon, kung saan kadiliman na nga ang bumungad sa kanila.
Nalubos pinagtaka na nga ng mga ito dahil usually daw ay may mga glowstones man lang ang mga dungeon na tulad nito. Nagtanong na nga itong rich kid kay Jinwoo kung ano raw ba ang sinasabi ng mga ito na glowstones. Ayon naman kay Jinwoo ay mga bato raw ito na kadalasang makikita sa mga malakwebang dungeon na tulad nito, na siyang pinanggagalingan ng liwanag nito. Mana stone, crystal stone, tas ngayon glowstones naman, dami namang bato-bato na dapat tandaan, banat na nga ni Jinho sa bida nating napangiti na lang. Teka, may mga ganito ba talagang dungeons Jinwoo, na wala man lang laman o magic beast man lang, tanong na naman nga sa kanya ni Jinho. Ngunit iba naman ang nararamdaman ni Jinwoo hanggang sa kalaunan ay mapagtanto na nga nito, na mga insect-type monsters ang kalaban nila na nagtatago lamang at nag-aabang sa kanila. Natarante na nga ang lahat ng sabihin nito ni Jinwoo. Ito din kasing si Jinwoo sabi ng sabi na papalapit na raw ang nararamdaman niyang mga kalaban, kaya di rin tuloy magkamayaw sa taranta ang mga tanga, hanggang sa sumigaw na nga itong si Jinwoo na nasa taas ang kanilang mga kalaban. Siyang tunay nga ay sandamakmak na dambuhalang langgam na nga ang lumusab sa kanila, na agad namang binanatan ni Kuya Longhair. Sumunod na nga rin ang iba nilang kasamahan na kanya-kanya na ng rat-rat sa mga kalabang ants, habang itong si Jinwoo naman ay stay put nga lang daw at poprotektahan siya nitong bida-bidang rich kid, hihi. Lubos na mangha na nga si Jinwoo sa lakas ng bawat isa, lalo na sa koordinasyon ng mga ito sa bawat isa, at kitang-kita raw na talagang matatagal ng magkakasama. Medyo may kabrutalan ang mga galawan na dahil marahil since wala silang healer na isinasama. Ito namang si Jinho okay naman daw, buti okay naman daw yung armor kundi kanina pa kinuha ni Papa God, hihi. Sa kabila nito ay tila may something daw sa mga ito, at tila may masamang kutob si Jinwoo sa mga hunter na ito. Matapos ang labanan ay kanya-kanyang loot na nga ang mga ito, habang si Hwang Dong-sok naman ay nilapitan si Jinwoo at nagpasalamat. Pero paano nga raw nalaman ng binata na lulusab mula sa taas ang mga halimaw na langgam? Instinct nga raw sagot naman ni Jinwoo. Eksena na nga si Boy Longhair at sinabing may kakaiba raw sa mga katawan ng mga nakalaban nilang halimaw, kung saan di naman daw gawa ng espada o mahika nila, bagkus ay tila kagat ng isang mas malakas pang halimaw, na tila nagbigay interes na nga dito kay Hwang Dong-sok. Habang nag-uusap ang mga magtotropa ay napatanong naman si Jinwoo kung mamahalin daw ba ang armor at sandata nitong si Jinho. Oo naman itong rich kid at bigay pa raw ito sa kanya ng kanyang airpot since first raid niya raw ito. Sabay pa warning na nga ng ating bida na bagamat di raw siya sigurado, ay panatiliin daw nilang mag-ingat. Samantala, di naman nagpahuli sa paabs ni Jinwoo ang guildmaster ng White Tiger Guild na si Baekhyuno na pinakitang binasek lamang ang isang pagkalaki-laking bloke ng semento habang nagte-training. Balik kila Jinwoo naman kung saan pinagpatuloy na nga ng kanilang grupo ang pagbaybay ng nasabing dungeon, kung saan itong si Jinho na nga ang naging kabady-bady ng ating bida sa kanilang paglalakbay, hanggang sa mapadpad na nga usapan nila sa kontrata ni Jinwoo sa nasabing dungeon na medyo too good to be true daw, na mas nagpilala pa nga ng kanyang masamang kutob sa mga ito. Sa unti-unting paglalim nila sa dungeon ay kaliwat kanang bangkay na nga ng mga dambuhalang langgam ang kanilang nakikita, hanggang sa marating na nga nila ang isang lagusan na puno ng sapot na nangangahulugan raw na malapit na sila sa kuta ng dungeon boss. Magkadelaglag-laglag na nga ang mata ng mga hunter ng isang silid na puno ng mana crystals ang sa kanila ay si Malubong, na marahil halos bilyon daw ang halaga kung susumain nila, na maging kuya nga raw nitong si Hwang Dong-sok ay kainggitan sila. Uy, huwag mo banggitin kapatid niya, pagkataranta na nga ng isa sa kanilang mga kasamahan, habang sa isip-isip naman nitong leader ay ang mahigitan lamang ang kanyang nakababatang kapatid, at gagamitin niya raw ang kayamanang nasa kanyang harapan para mas mapalakas pa ang kanyang strike team. Happy-happy na nga ang lahat at tiba-tiba sila sa hatian, hanggang sa tignan na nga ni Jinho ang kontrata ng ating bida nang malaman ang share nila. Dito na nga niya kinumprante si Hwang Dong-sok at sinabing bagamat nakasaad sa kontrata na walang share sa battle drops itong si Jinwoo, ay may share naman ito sa mana crystals since di naman daw ito loot mula sa halimaw bagkus ay namimina. Abat syempre, hati-hati tayo lahat dito at walang lamangan, ika na nga lang ng pang-ising-ising si Hwang Dong-sok, ngunit bago nga raw ang lahat at kailangan muna nila asikasuhin ang dungeon boss. Kailangan nga raw nila magawan paraan na mamina muna ang mga mana crystals bago sugpuin ang dungeon boss since ang pagtalo sa dungeon boss nga ay hudyat ng pagsara ng isang gate. Sakto tulog pa naman daw ito kaya chance na nila magmina, sabay tanong sa kasamahan nila kung nasaan ba daw yung pangmina nila.
Pang-ising-isi nang ang rason ng isang hunter na di niya raw inakala na maraming mana crystal sa dungeon na ito kaya naiwan niya sa sasakyan nila. Kalaunan ay iminungkahi na nga ni Huang Dongsuk na maiwan daw muna rito sila Jinwoo at Jinho, at kukunin lang nila ang mga kagamitan na pangmina, na lubos kinabahala na nga ni Jinho at bakit kailangan silang iwan sa kuta ng boss. Huwag kayo mag-alala, tulog naman yan tsaka busog, saglit lang kami promise. Magtiwala kayo, ika na nga ng kadudadad ang hunter. Napaisip na naman nga si Jinwoo at kung talagang matagal nang magkakasama ang mga ito ay bakit hanggang ngayon kinukulang parents sila ng mga kasamahan, at kinailangan pa sila ni Jinho bilang panakip butas sa kota ng mga ito sa miyembro, hanggang sa bigla na nga lang sumabog ang entrance ng dungeon boss na utos na nga nitong pang-ising-ising si Huang Dongsuk. Dito naging solido na nga ang pagdududa ni Jinwoo at napagkone-konekta na lahat ng kanyang kutob, sabay pa flashback noong mga panahong kausap nito si Mr. Song, na naikwento sa kanya ang tungkol sa ilang mapagsamantalang hunters, na nanggagamit ng mahihinang tao para pain sa mga kalaban o kaya iiwan na lang ng masolo nila ang mga kayamanan, tila butiki na pinuputol ang buntot sa oras ng sigalot. Hype na yan, papatayin nila tayo para lang sa mana crystals, sorry Jinwoo. Kung di ko lang sana binanggit yung sa kontrata mo, pagdadrama na nga ni Jinho sa tabi. Dahil nga sa pagsabog ay nagising na mula sa pagtulog ang dungeon boss, ngunit di tulad ng dati ay pang-ising-isi na nga itong hinarap ng bida nating desididong lumakas, at pupulbusin niya raw ang kalabang kaharap. Bago yan ay pabanat na rin muna lods ng like at subscribe sa inyong harap, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.